Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong panonood. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood para mabati ka rin ng mga kapwa nating tagapakinig. Mas masarap makinig sa isang makabagbag damdaming kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakikiramay, kinikilig at nasasaktan sa bawat tagpo. Kaya tara na, simulan na natin ang ating istorya. Hindi ipinanganak si Rosenda Villarreal na may gintong kutsara sa bibig. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa San Isidro, Bicol, sa bahay na halos sumayad na ang bubong kapag malakas ang hangin at bumabaha ang sahig kapag tuloy-tuloy ang ulan. Anak siya ng isang mangingisda at isang labanderang halos mapigtas ang likod sa kakakuskus ng damit ng ibang tao. Bata pa lang si Rosenda, alam na niya ang pakiramdam ng kapos. Alam niya kung paano magbilang ng barya bago bumili ng bigas. Alam niya kung paano hatiin sa 3 ang isang pirasong tinapa para magkasya hanggang gabi. Pero sa kabila ng hirap, likas sa kanya ang pagiging matiisin at masipag. Hindi siya yung babaeng puro pangarap lang. Siya yung tipo ng tao na kahit pagod na, lalaban pa rin. Kahit masakit na ang paa, maglalakad pa rin. Kahit minamaliit na ng mundo, pipilitin pa ring manindigan. Nang tumuntung siya sa edad na 22, nakilala niya si Tomas La Chica, isang jeepney driver na kilala sa bayan nila sa pagiging masayahin at matulungin. Hindi mayaman si Tomas. Sa katunayan, madalas pang ang sira-sira ang minamaneho niyang lumang jeep at kailangan pa niyang umutang para makabili ng piyesa. Pero may isang bagay sa lalaki na hindi mabibili ng pera. Malinis ang puso nito noong mga panahong iyon. Tuwing umaga, kapag bumibili ng gulay si Rosenda sa palengke, palihim siyang sinusulyapan ni Tomas mula sa kanyang jeep. At isang araw, hindi na ito nakatiis. "Rosenda," mahiyain nitong tawag habang nakasandal sa pinto ng jeep. "Pwede bang ihatid na kita pa uwi? Mukhang mabigat yata yung dala mo." Napatingin si Rosenda sa 2 supot ng gulay at isang maliit na bayong na halos sumakit na ang braso niya sa bigat. "May pamasahe ako," sagot niya agad, bahagyang nagtatanggol sa sarili. Gumiti si Tomas. "Hindi ako naniningil ngayon. Concerned lang ako." Napailing si Rosenda pero napangiti rin. "Concern? Baka may iba kang pakay." "Meron nga," mabilis na sagot ni Tomas, dahilan para mamula siya. "Gusto sana kitang makilala ng mas maayos." Doon nagsimula ang lahat. Hindi marangya ang panliligaw ni Tomas. Walang bouquet, walang mamahaling regalo. Pero araw-araw siyang may baong tiyaga. Minsan nilalagyan niya ng libreng sakay si Rosenda. Minsan naman bumibili siya ng turon at saka niya sasabihing, "Sobra ito, sayang kung hindi makukunin." Kahit alam naman nilang dalawa na para talaga iyon sa dalaga. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan ni Rosenda na mahalin ang simpleng lalaking iyon. Nakita niya kung paano magpakapagod si Tomas para sa kanyang ina. Nakita niya kung paano ito magbigay ng libreng sakay sa mga matatanda. Nakita niya kung paano ito tumulong sa isang batang naputikan sa kalsada nang walang hinihintay na kapalit. Kaya nang mag-propose si Tomas sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa tapat ng simbahan, hindi na siya nagdalawang isip. "Rosenda," nanginginig ang boses ng binata habang hawak ang murang singsing na hulugan pa niya sa palengke. "Wala akong maipapangakong marangyang buhay. Pero ipapangako ko, hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para sumaya ka." Napaluha si Rosenda noon, hindi dahil sa singsing, hindi dahil sa eksena, kundi dahil dama niya ang katapatan ng lalaking kaharap niya. "Ako rin, Tomas," bulong niya. "Hindi man tayo yumaman agad, basta magkasama tayo, kakayanin natin." At ganoon nga ang naging simula ng kanilang pagsasama. Nagpakasal sila sa maliit na simbahan sa baryo. Simpleng handaan lang, may pansit, menudo at soft drinks na nakalagay sa malaking yelo sa batya. Nandoon ang mga malalapit nilang kaibigan at mga kapitbahay, kabilang si Belen Tacumos na noon pa man ay parang ate na ang turing kay Rosenda. "Masaya ako para sa iyo," sabi ni Belen habang inaayos ang velo ni Rosenda. "Pero tandaan mo, hindi laging masaya ang buhay may asawa.
Alam ko naman, natatawang sagot ni Rosenda. Handa ako. Handa sa hirap, pangaasar ni Belen. Handa sa lahat, sagot niya ng buong tapang. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, payak pero masaya ang buhay nila. Umarkila sila ng maliit na kwarto na gawa sa kahoy at yero. Kapag umuulan, kailangan nilang maglagay ng batya sa sulok dahil tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, parang pugon ang loob ng bahay. Pero sa kabila noon, masaya silang dalawa. Tuwing gabi, sabay silang kumakain sa sahig. Minsan tuyo at kamatis lang. Minsan sardinas na hinaluan ng pechay para dumami. Pero lagi iyong may kasamang tawanan. Balang araw magtatayo tayo ng sariling bahay, sabi ni Tomas habang nakahiga sila sa manipis na banig. At may sarili tayong kusina, dagdag ni Rosenda. At may electric fan na hindi kailangan hampasin para umandar. Napatawa si Rosenda. At may sarili tayong banyo. Ayoko nang makigamit kina Aling Pining sa madaling araw. Promise, sabi ni Tomas habang hawak ang kamay niya. Mangyayari lahat yan. Dumating ang unang malaking biyaya sa kanilang buhay nang mabuntis si Rosenda sa panganay nilang si Lian. Hindi man sila handa sa pera, handang-handa naman ang puso nilang maging mga magulang. Lalong nagsikap si Tomas sa pamamasada. Si Rosenda naman ay tumulong sa pamamagitan ng pagtitinda ng banana Q at kakanin sa umaga. Pagkapanganak ni Lian, mas lalong nabuo ang kanilang maliit na mundo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rosenda na may mas malalim na dahilan ang lahat ng pagod niya. Minsan, habang pinapatulog niya ang anak, tumutulo na lamang ang luha niya sa pag-iisip na sana ay hindi maranasan ng batang ito ang hirap na pinagdaanan niya noon. Makalipas ang ilang taon, isinilang naman ang bunso nilang si Mika. Doon nagsimulang sumikip ang mundo nila. Habang lumalaki ang mga bata, mas lumalaki rin ang gastusin. Ang dating sapat na kita ni Tomas ay hindi nakasya. Madalas pang masiraan ang jeep na minamaneho nito. May mga araw na sa halip na kita ang maiuwi niya, utang pa dahil sa pyesa at gasolina. Samantala, si Rosenda ay halos hindi na nakakatulog sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang budget nila. Dagdag pa rito ang pagkakasakit ng ina ni Tomas na si Aling Pining na na-stroke at kinailangang alagaan. Mabait si Rosenda sa biyena niya kahit hindi ito palaging madali. Isang gabi, habang pinupunasan niya ng bimpo ang noo ni Aling Pining, napabuntong hininga siya ng malalim. Nakita iyon ni Tomas. "Pagod ka na," sabi nito mula sa pintuan. "Huwag mong isipin yun. Mas iniisip ko kung saan tayo kukuha ng pambili ng gamot niya bukas." Tahimik si Tomas. Naupo ito sa bangkito at yumuko. "Pasensya ka na, Rosenda. Pakiramdam ko kulang na kulang ako bilang asawa at ama." Agad siyang lumapit at hinawakan ng balikat mang lalaki. "Huwag mong sabihin yan. Hindi ka tamad, Tomas. Sadyang mabigat lang talaga ang laban natin ngayon." Pero kahit pilit niyang pinatatag ang asawa, alam ni Rosenda sa sarili niyang may kailangang magbago. Hindi sapat ang sipag lang, hindi sapat ang pagtitipid lang. Kapag ipinagpatuloy nila ang ganitong buhay, baka matanda ang mga anak nilang hindi man lang natutupad ang pangarap. Doon unti-unting pumasok sa isip niya ang pag-a-abroad. Nung una, tinutulan niyo ni Tomas. "Ayoko," mariin itong sabi nung isang mabanggit ni Rosenda ang tungkol sa recruiter na dumating sa bayan. "Ayokong mapalayo ka sa amin." "Pero paano na tayo?" sagot ni Rosenda, pigilang luha. "Hindi na sapat ang kinikita natin. Tignan mo ang mga bata. Tignan mo si nanay mo. Hindi na natin kakayanin ito sa puro tiis lang." "May paraan pa." "Ano?" Napataas ang boses niya. "Ano pa ang paraan, Tomas? Ilang taon na tayong nangangako sa isa't isa na gaganda rin ang buhay. Pero ang totoo, lalo lang tayong lumulubog." Natahimik ang lalaki. Sa mga sumunod na linggo, naging mabigat ang hangin sa bahay nila. Hindi sila nag-aaway ng malala, pero kapwa nila nararamdaman ang takot. Takot si Tomas na mawala sa asawa. Takot si Rosenda na dumating ang araw na magkasakit ang mga anak nila at wala silang pambili ng gamot. Takot siyang lumaki ang mga bata na hindi man lang nakakatikim ng magandang buhay. Isang hapon, dumalaw si Pastor Joel Badiola sa kanila matapos siyang lapitan ni Belen si putong ang sitwasyon ng mag-asawa.
Naupo ito sa maliit nilang sala habang naglalaro sina Lian at Mika sa sulok. Minsan, Mahinahon nitong sabi, ang pagmamahal ay hindi lang pananatili. Minsan, kasama rin dito ang paglayo para may mailaban sa kinabukasan. Napayuko si Tomas. Ayoko lang mawala sila sa akin, mahina niyang sabi. Hindi nakatingin si Rosenda sa asawa, ngunit narinig niya ang bigat ng boses nito. Hinding-hindi kita iiwan, sabi niya. Ngayon ay umiiyak na rin. Aalis ako para makabalik. Aalis ako para hindi na tayo mabuhay sa pangamba araw-araw. Makalipas ang 3 buwan, matapos ang pagproseso ng papeles, medical at pangungutang para sa placement fee, dumating ang araw ng pag-alis ni Rosenda papuntang Taiwan. Parang bumagal ang oras sa terminal noon. Mahigpit ang yakap niya sa 2 anak. Si Lian, na nooy 7 taong gulang, ay ayaw bumitaw sa palda niya. Ma, kailan ka babalik? Umiiyak na tanong ng bata. Kapag may ipon na tayo para sa bahay natin, sagot ni Rosenda, pilit na nakangiti. Mag-aral kang mabuti ha. Tumanggo si Lian kahit nanginginig ang labi. Si Mika naman, na mas bata pa at hindi gaanong nakakaintindi, ay yakap lamang ang laruan nitong basahang kuneho habang nakatingin sa kanya. Lumapit si Tomas. Namumula ang mga mata nito, halatang magdamag ding hindi natulog. Pasensya ka na, bulong niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ni Rosenda. Kasi hindi ko naibigay sa iyo ang buhay na gusto ko para sa inyo. Hinawakan niya ang mukha ng asawa. Hindi pa huli ang lahat. Ito ang simula. Pangako, babalikan ko kayo. Mahigpit silang nagyakap. Yung yakap na parang ayaw ng matakos. Yung yakap na may halong pag-asa at pangamba. Nang tuluyan nang sumakay si Rosenda sa bus papuntang airport, hindi na niya napigilan ng paghikbi. Sa bintana, tanaw niya ang pamilya niyang unti-unting lumiliit sa paningin. Ang asawang pilit na matatag, ang panganay na umiiyak, ang bunso na hindi lubos na nauunawaan kung bakit umaalis ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Taiwan. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya ang hirap, ang lungkot, ang pangungulila. Pero isang bagay ang malinaw sa puso niya habang pinupunasan niya ang luha sa pisngi. Hindi siya aalis para yumaman lang. Aalis siya para iligtas ang pamilyang mahal na mahal niya mula sa buhay na unti-unti silang linulunod. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko muna kayong kumustahin. Kung nakaka-relate ka sa sakripisyo ng isang magulang para sa pamilya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa likod ng bawat padalang pera, may mga luha, puyat at pangungulila na hindi nakikita ng iba. Kaya halina't ipagpatuloy natin ang mas lalong umiigting na kwento ni Rosenda. Sa loob ng eroplano noon, mahigpit ang hawak ni Rosenda Villarreal sa maliit na rosaryo bigay ng kanyang ina bago ito namatay. Habang papalayo ang lipad ng sasakyan mula sa lupang kinalakihan niya, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni na Tomas, Lian at Mika. Kahit nanginginig ang dibdib niya sa takot, pilit niyang ikinukulong ang sarili sa isang pangakong siya rin ang bumuo, na hindi masasayang ang pag-alis niya at balang araw, maibibigay rin niya sa mga anak ang buhay na noon ay pangarap lamang nila. Ngunit, wala siyang kaalam-alam na habang nagsisimula siyang makipaglaban sa ibang bansa, unti-unti namang binubura ng sariling pamilya ang hinaharap na pinaghihirapan niyang buuin. Sa Taiwan, hindi sinalubong si Rosenda ng magandang kapalaran. Pabrika agad ang sumalubong sa kanya. Maingay, mabilis ang galaw at parang walang puwema para sa kakamalian. Mainit sa loob kahit malamig sa labas. Daanas ay nangangawit ang mga daliri niya sa kakabalot ng mga frozen goods at kakabilang ng kahon nang halos hindi humihinga. Ang supervisor nilang si Madam Hu ay kilala sa pagiging istrikta at matalas magsalita. Rosenda,
Sigaw nito isang umaga nang hindi naselyuhan ng maayos ang isang kahon. If you are slow, everybody becomes slow. Hindi lubos na iniintindi ni Rosenda lahat ng salitang Ingles at Mandarin, ngunit sapat na ang tono upang mapahiya siya sa harap ng kapwa manggagawa. Yuyuko lamang siya, pipigilan ng luha, at sasagot ng, "Sorry madam, I do better." Sa dormitoryo tuwing gabi, hinihimas niya ang namamagang mga kamay at palihim na umiiyak sa manipis na kama. Katabi niya roon sina Elsa Mamaril, isang OFW mula Tarlac na 10 taon nang pabalik-balik sa Taiwan, at si Jocelyn Bauzon na laging may baong payo sa mga bagong dating. Normal lang ang umiyak sa umpisa. Sabi ni Elsa, minsang naaabutan siyang tahimik na humahagulgol sa ilalim ng kumot. Ang masama, kung susuko ka agad. "Hindi ako susuko," mahinang sabi ni Rosenda kahit nanginginig ang boses. "Kailangan ako ng mga anak ko." At iyon ang nabing sandigan niya sa bawat araw ng pagod. Tuwing sweldo, halos walang natitira para sa sarili niya. Konting sabon, konting pagkain at pamasahe lamang ang iniiwan niya. Ang lahat ng natitira, ipinapadala niya sa Pilipinas. Nung una, maliit lang ang naipapadala niya. Sapat para sa matrikula ni Lian, gamot ni Aling Pining at pang-araw-araw na gastusin. Ngulit dahil masipag siya, lagi siyang kinukuha sa overtime. Kapag may absent sa kabilang linya, siya ang unang pumapalit. Kapag may gustong umiwas sa alanganing shift, siya ang pumapasok. Napansin niyon ni Madam Lin Yuxin, ang may-ari ng kumpanyang pinagtakabahuan nila. Isang araw, habang nagsusuri si Rosenda ng mga kahon na ibabalik dahil sa maling label, napadaan si Madam Lin at ilang minutong pinanood ang tahimik niyang pagtatrabaho. "Who taught you inventory check?" tanong nito sa Ingles. Napatingala si Rosenda, gulat na gulat. "No one, madam. I just compare the codes and numbers." Tumanggo si Madam Lin. "You are careful. That is rare." Mula noon, paminsan-minsan na siyang ipinapatawag sa opisina para tumulong sa simpleng encoding, pag-check ng stocks at pag-aayos ng delivery lists. Hindi iyon agad malaking posisyon, pero nagsilbi itong unang hakbang para mabuksan ng mas magagandang oportunidad sa kanya. Samantala, sa San Isidro, masaya pa sa simula ang dating ng padala ni Rosenda. Nang dumating ang unang malaking remittance, halos mangiyak-iyak si Tomas habang hawak ang papel. "Hindi ako makapaniwala," sabi niya kay Belenda Kumos na noon ay tumulong sa kanya sa pagkuha ng padala. "Ang laki nito, makakabayad na tayo sa inutang sa butika." "Ingatan mo yan, Tomas," seryosong sabi ni Belen. "Pinaghirapan ng asawa mo yan." "Oo naman," sagot niya. "Para kina Lian at Mika ang lahat." At sa mga unang buwan, totoo naman iyon. Nakabili sila ng mas maayos na gamot para kay Aling Pining. Nabayaran ng ilang utang. Nabili si Lian ng bagong bag para sa eskwela. Nakakain sila ng mas maayos. Nabawasan kahit paano ang pangamba sa bahay. Ngunit hindi nagtagal, may ibang uri ng tukso na lumapit. Isang gabi, inaya si Tomas ng matagal na niyang kaibigan na si Nardo Salvatierra sa inuman matapos ang pasada. "Isang tagay lang," sabi ni Nardo habang nakangisi. "Hindi ka naman laging nakakaluwag. I-celebrate mo naman kahit minsan ang padala ng misis mo." "Ayoko na sana. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas." "Isang oras lang. Huwag kang masyadong takot sa asawa mo. Nasa Taiwan naman yun." Simpleng tukso iyon. Pero doon nagsimulang humina ang depensa ni Tomas. Mula sa isang tagay, naging 2 beses sa isang linggo. Mula sa simpleng kwentuhan, nauwi sa barahang pampalipas oras. Hanggang sa kalaunan, natutunan niyang tikman ng pakiramdam ng pagdastos nang hindi muna iniisip kung saan nanggaling ang pera. Kasabay nito, nakialam si kapatid niyang si Gavino Laquicha, na kilala sa pagiging madiskarte pero tuso. "Tol," sabi ni Gavino isang umaga habang nagkakape sila sa tapat ng bahay, "kung ako sa'yo, huwag mong hayaang nakatenga lang ang pera. Pitwitin mo. Gamitin mo sa negosyo." "Anong negosyo?" "Kahit ano. Tricycle, motor parts, pautang. Sayang ang padala ni Rosenda kung puro pangkain lang." Napaisip si Tomas. Sa totoo lang, gusto niyang patunayan kay Rosenda na kaya rin niyang palaguin ang perang ipinapadala nito. Gusto niyang pag-uwi ng asawa, hindi siya magmukhang lalaking basta lang umasa. Kaya kahit may pag-aalinlangan,
unti-unti siyang naniwala sa mga suhestyon ni Gavino. Ngunit mas lalo pang gumulo ang lahat nang nakialam si Criselda Laquicha, bunso nilang kapatid. Matalas ang isip ni Criselda, ngunit ginagamit nito sa maling paraan. Palihim siyang mahilig makialam sa pera ng iba at mabilis bumuo ng kasinungalingan na parang totoo. Kuya, Sabi niya minsang nag-overnight siya sa bahay. Huwag mong ipaalam lahat kay Ate Rosenda. Alam mo naman ng mga babae, kapag alam nilang may pera, gusto nila, kontrolado nila lahat. Asawa ko siya, sagot ni Tomas. Wala akong itatago roon. Ganun ka pa rin ka-idealistic? Mapanuyang tanong ni Criselda. Kung magpadala siya ng magpadala, tapos lahat dadaan sa'yo, hindi ba dapat may sarili ka ring desisyon? Ikaw ang naiwan dito. Ikaw ang nahihirapan sa araw-araw. Hindi agad sumagot si Tomas. Gurit ang mga salitang iyon ay dumikit sa isip niya na parang malagkit na usok. Makalipas ang ilang buwan, mas lumaki ang padala ni Rosenda. Nakakuha siya ng mas magandang assignment sa kumpanya. At dahil nakita ni Madam Lynn ang husay niya sa pag-check ng shipment records, binigyan siya ng dagdag na responsibilidad at allowance. Mula sa maliit na remittance, naging mas malaki ang ipinapadala niya. At habang lumalaki ang perang dumarating, unti-unting lumalaki rin ang gulo sa Pilipinas. Sa harap ni Rosenda, maayos ang lahat. Ma, nakabili na kami ng bagong cabinet. Masayang sabi ni Tomas sa tawag. Talaga? Buti naman. Kumusta si Lian sa school? Top 5 daw sa klase, sagot ng lalaki. Sa kabilang dulo ng linya, napangiti si Rosenda kahit pagod na pagod mula sa 12-hour shift. Talaga? Ang galing naman ng anak ko. Pero ang totoo, si Lian ay hindi top 5 noon. Sa katunayan, ilang ulit siyang napahiya sa klase dahil hindi nakabayad ng school project at baon. Ang advisor niyang si Teacher Salome Rivas ay nagtataka kung bakit tila laging kulang sa gamit ang batang anak ng isang OFW na kilala sa baryo na malaki raw magpadala. Isang hapon, tinawag niya si Lian matapos ang klase. Anak, okay ka lang ba? Mahinahong tanong ni Teacher Salome. Napansin kong ilang araw ka nang walang maayos na baon. Napayuko si Lian. Okay lang po, ma'am. Nasaan ang tatay mo? Namamasada po, minsan. Mabilis niyang binawi ang huling salita, pero sapat na iyon upang maghinala ang guro. Hindi lang si Lian ang nahihirapan. Si Mika, na mas bata at sakitin, ay madalas dapuan ng ubot sipon. Dahil kapos sa atensyon at maayos na pagpapatingin, pabalik-balik ang sakit niya. Minsan, sa halip na dalhin sa doktor, dinadala lamang siya ni Tomas sa sari-sari store para bilhan ng mumurahing gamot. Pa, masakit pa po dibdib ko. Reklamo ni Mika, minsang hinihingal habang nakahiga. Bukas na lang tayo pupunta sa klinika, sagot ni Tomas, na nooy may hangover at walang ganang tuminin sa anak. Ngunit kinabukasan, hindi rin siya nakapunta. Naubos ang pera sa paghabol niya sa isang talunang baraha na pinaniwalaan niyang babawi rin. Sa mga panahong iyon, si Mang Isko Bernarte, isang may edad na landlord na may malambot na puso, ang tahimik na nakapangsin sa dahan-dahang pagbagsak nila. Nauna, nakatira pa sila sa maaayos-ayos na inuupahang bahay habang hinihintay raw ang pagpapatayo ng sarili nilang tahanan. Pero dahil sa palpak na paghawak sa pera, napilitang lumipat si Tomas at ang mga bata sa mas maliit at mas mumurahing bahay na halos dikit-dikit ang dingding sa mga kapitbahay. Akala ko ba may malaking padala ang misis mo? Minsang tanong ni Mang Isko habang tinatanggap ang kulang na upa. Napakamot si Tomas. Naiipit lang po ang pera. May inaasingkaso kaming lote. O nga, singit ni Criselda na nooy nasa tabi niya at bihasa ng magsinungaling. Tumanggo si Mang Isko, ngulit halatang hindi kumbinsido. Samantala, sa Taiwan, patuloy ang pag-asenso ni Rosenda. Sa sobrang tiwala niya sa Madam Lynn, isinama siya nito sa isang bagong venture, pag-export ng processed Filipino food products para sa mga migrant communities sa Taiwan at Hong Kong. Hindi pa man formal na partner, malaki na ang kinikita niya sa incentives at commissions. Natuto siyang humawak ng records, kausapin ng suppliers, at unti-unting nakilala sa kumpanya na isang babaeng hindi lang masipag kung hindi maaasahan. Minsan, pinaupo siya ni Madam Lynn sa opisina matapos ang meeting. "You send all your money home?" Tanong nito. "Yes, madam," sagot ni Rosenda. Madam Lynn studied her face for a moment. Family can be a blessing. But sometimes, family can also be where money disappears. Napatawa si Rosenda ng bahagya. "Not my family, madam. My husband is good." "Good men can also become weak," kalmadong sabi ni Madam Lynn. Natahimik si Rosenda.
Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil sa kung paanong tila may kung anong kumalabit sa isip niya. Pero mabilis niya iyong itinaboy. Ayaw niyang pagdudahan si Tomas. Ayaw niyang isipin na habang siya'y lumalaban sa ibang bayan, may mali palang nangyayari sa bahay nila. Lumipas pa ang mga buwan at taon. Lalong lumaki ang perang pinapadala ni Rosenda. Dumating sa puntong nakapagpadala siya ng mga halagang hindi na niya inakalang mahahawakan niya noon sa buong buhay niya. Ngunit sa halip na maging pundasyon ng pag-angat ng pamilya, naging gasolina iyon sa unti-unting pagkasira ni Tomas. Pinakamasakit, hindi lamang siya nalulong sa maling paggastos. Natuto na rin siyang magsinungaling ng diretsahan kay Rosenda. Kapag humihingi ito ng larawan ng lote, lumang litrato ang isinasend niya. Kapag nagtatanong kung nabayaran na ang tuition ni Lian, gumagawa si Criselda ng peking resibo. Kapag nagtatanong si Rosenda kung bakit tila payat ang mukha ni Mika sa video call, sasabihin niyang may trangkaso lang at ayaw kumain. At sa bawat kasinungalingang iyon, mas lalo namang nagtitiwala si Rosenda. Hanggang sa isang gabi, matapos ang mahabang shift sa warehouse, tinawagan niya ang pamilya sa karaniwang oras. Si Mika ang unang lumitaw sa screen, pero mabilis itong hinila palayo ni Tomas. Sumunod si Lian at sa unang pagkakataon, hindi mapakali ang mga mata ng panganay niyang anak. "Anak, kumusta ka?" Nakangiting tanong ni Rosenda. "Ma," nanginginig ang boses ni Lian. "Umuwi ka na po." Biglang nawala sa screen ang mukha ng bata. Pinalitan iyon ng mukha ni Tomas na halatang pilit ang ngiti. "Mahina ang signal dito. May assignment pa si Lian. Mamaya na lang ulit." At bago pa makapagsalita si Rosenda, bigla nang naputol ang tawag. Nakatitig siya sa nagdidilim na screen ng cellphone habang dahan-dahang bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi iyon simpleng putol na tawag. Hindi rin iyon ordinaryong pamumulila lang. May kung anong mali. At sa unang pagkakataon mula ng mangibang bansa siya, may malamig na kutob na sumiksik sa dibdib ni Rosenda, na maaaring ang perang taon niyang ipinadala ay hindi napunta sa buhay na pinapangarap niyang mabuo para sa asawa at mga anak. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa iyo sa patuloy mong pakikinig. Kung nakarating ka na hanggang dito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan ang mga ganitong kwento ay hindi lang basta libangan. Paalala rin ito kung gaano kabigat ang sakripisyo ng mga magulang at kung gaano kasakit kapag ang tiwalang iniingatan mo ng maraming taon ay unti-unting nadudurog. Kaya heto na, ipagpatuloy na natin ang kwento ni Rosenda. Matapos maputol ang tawag nila ni Lian ng gabing iyon, hindi na mapakali si Rosenda Villarreal. Ilang minuto siyang nakaupo sa gilid ng higaan sa dormitoryo sa Taiwan, hawak ang cellphone na parang may hinihintay pang paliwanag mula sa madilim na screen. Naririnig niya sa paligid ang mahihinang yabag ng iba pang OFW, ang tunog ng electric kettle sa common area at ang boses ni Elsa Mamaril na may kausap sa kabilang bank. Pero sa isip niya, paulit-ulit lang ang nanginginig na mukha ng anak niyang si Lian. "Ma, umuwi ka na po." Hindi iyon normal na hiling ng isang batang sanay sa pangungulila. Iba ang tono, may takot, may pagsusumamo, at higit sa lahat, may pagtatangkang magsabi ng totoo bago siya pinutol. "Rosenda," tawagan ni Elsa Mamaril nang makitang tila nanlalamig siya sa kinauupuan. "Okay ka ba?" Dahan-dahang siyang tumingla. Parang may problema sa bahay. Umupo si Elsa sa tabi niya. "May sinabi ba?" Hindi niya natuloy. Si Lian parang gusto niyang magsumbong, napalunok Rosenda. Tapos biglang kinuha ni Tomas ang phone. Tahimik sandali si Elsa bago sumalita. "Matagal ka nang may kutob, di ba?" Hindi agad sumagot si Rosenda. Dahil totoo, matagal na nga. Yung mga maliliit na bagay na pilit nang hindi pinapansin, ang paulit-ulit na dahilan kung bakit hindi raw makausap ng matagal ang mga bata, ang mga larawang minsan ay tila luma ang kuha, ang pag-iwas ni Tomas kapag usapang pag-aaral o kalusugan ng tanong. Lahat ng iyon ay nakatambak sa isip niya, pero pinili niyang takpan ng tiwala. Dahil ayaw niyang maniwanaan na kaya siyang lokohin ng pamilyang pinakamamahal niya. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang shift, pinatawag siya ni Madam Lin Yuxin sa opisina.
Nakatayo si Madam Lin sa harap ng malawak na bintana. Hawak ang folder ng isang bagong export account. Ngulit pagharap nito kay Rosenda, mabilis niyang nabasa sa mukha ng Filipina na may bumabagag dito. "You look troubled," sabi ni Madam Lin. Napayuko si Rosenda. "I think something is wrong with my family, Madam." Madam Lin gestured for her to sit. "Then you should find out." Napaigtad si Rosenda. "Pero may bagong shipment po tayo. Hindi pa tapos ang reports. Ayoko pong maabala ang trabaho." Madam Lin gave her a long, calm look. Business can wait for a few days. A family problem, if ignored, grows bigger. Tahimik si Rosenda. "I have seen this before," dagdag pa ng negosyante. "People who send money home often only see what they want to believe. Sometimes love becomes blind. But truth does not disappear just because you do not look at it." Parang may malamig na daliring humaplos pabatok ni Rosenda. Ganoon na nga siguro ang nangyayari sa kanya. Ayaw niyang tumingin dahil baka masaktan siya sa makikita. "Umuwi ka. Not forever. Just go home and see." At doon tuluyang nabuo ang desisyon sa loob ni Rosenda. Hindi niya ipinaalam kay Tomas ang pag-uwi niya. Hindi dahil gusto niya itong hulihin agad sa kasinungalingan, kundi dahil gusto niyang makita ang totoo. Walang preparasyon, walang palusot, walang isenang aayusin para sa harap niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 10 taon, uuwi siya ng hindi inaabangan. Bago ang flight, binalikan muna niya ang kanyang nakaraang mga taon sa Taiwan. Hindi na siya yung takot na babae na unang lumapag doon na nanginginig sa harap ni Madam Hu. Malayo na ang narating niya. Matapos yumayaw ang asawa ni Madam Lin at magretiro ng ilan sa batagal ng managers ng kumpanya, si Rosenda ang isa sa pinakatinutros na tao sa operations. Nakatulong siya sa pagpapalawak ng Filipino food export business. Natutong humawak ng suppliers. Marunong nang tumingin ng inventory loss at marunong nang makipag-usap sa bangko at kliyente. Malaki na rin ang kinikita niya. Sa katunayan, may mga padala na siyang aabot ng milyon-milyon. Kabilang na ang mga ipinambayad di umano sa lote na dapat pinapagawa na sa Pilipinas. Iyon ang pinakamasakit isipin habang nasa airport siya, na kung totoo ang kutob niya, hindi lang pera ang nawala, kundi mga taon ng buhay niya. Mga taong hindi niya nakita ang paglaki ni Lian at Mika. Mga gabing wala siya noong nilalagnat sila. Mga kaarawan sa video call lang niya naranasan. Lahat ng iyon, isinugal niya para sa pangarap na inakalang dahan-dahang natutupad sa Pilipinas. Paglapag niya sa Maynila, hindi siya agad dimiretso sa Bicol. Nagpahinga lamang siya ng konti at kinaumagahan ay bumiyahe na pa San Isidro. Habang umaandar ang sasakyan, pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng dating alaala. Ang tabing daan kung saan sila naglalakad ni Tomas noong magkasintahan pa lang, ang lumang tulay na dinadaanan niya noon papuntang palengke, ang simbahan kung saan sila ikinasal. Pero habang papalapit siya sa bayan, mas lalo namang sumisikip ang dibdib niya. May kaba, may pananabik, pero may kung anong mabigat na hindi maipaliwanag. Pagdating niya sa lugar na ipinadala ni Tomas noon si bilang address ng naipatayo raw nilang bahay, natigilan siya. Hindi iyon bahay. Isang bakanting lote iyon na tinubuan na ng damo. Sa gilid, may kalawangin ng yero. At sa mismong harapan, may nakasabit na karatalang "For Sale". Napahawak si Rosenda sa dibdib niya na parang biglang sumuntok doon. Hindi maaari. Hindi agad sumagot si Rosenda dahil totoo, matagal na nga. Yung mga maliliit na bagay na pilit niyang hindi pinapansin, ang paulit-ulit na dahilan kung bakit hindi raw makausap ng matagal ang mga bata, ang mga larawang minsan ay tila luma ang kuha. Ang pag-iwas ni Tomas kapag usapang pag-aaral o kalusugan ng tanong. Lahat ng iyon ay nakatambak sa isip niya, pero pinili niyang takpan ng tiwala. Dahil ayaw niyang maniwalang kaya siyang lukuhin ng pamilyang pinakamamahal niya. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang shift, pinatawag siya ni Madam Lin Yuxin sa opisina. Nakatayo si Madam Lin sa harap ng malawak na bintana, hawak ang folder ng isang bagong export account.
Ngulit pagharap nito kay Rosenda, mabilis niyang nabasa sa mukha ng Filipina na may bumabagabag dito. "You look troubled," sabi ni Madam Lin. Napayuko si Rosenda. "I think something is wrong with my family, Madam." Madam Lin gestured for her to sit. "Then you should find out." Napaidtad si Rosenda. "Pero may bagong shipment po tayo. Hindi pa tapos ang reports. Ayoko pong maabala ang trabaho." Madam Lin gave her a long, calm look. "Business can wait for a few days. A family problem, if ignored, grows bigger." Tahimik si Rosenda. "I have seen this before," dagdag pa ng negosyante. "People who send money home often only see what they want to believe. Sometimes love becomes blind, but truth does not disappear just because you do not look at it." Parang may malamig na daliring humaplos sa batok ni Rosenda. Ganun na nga siguro ang nangyayari sa kanya. Ayaw niyang tumingin dahil baka masaktan siya sa makikita. "Umuwi ka," direktahang sabi ni Madam Lin. "Not forever, just go home and see." At doon tuluyang nabuo ang desisyon sa loob ni Rosenda. Hindi niya ipinaalam kay Tomas ang pag-uwi niya. Hindi dahil gusto niya itong hulihin agad sa kasinungalingan, kundi dahil gusto niyang makita ang totoo. Walang preparasyon, walang palusot, walang esenang aayusin para sa harap niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 10 taon, uuwi siya ng hindi inaabangan. Bago ang flight, binalikan muna niya ang nakaraan niyang mga taon sa Taiwan. Hindi na siya iyong takot na babaeng unang lumapag doon na nanginginig sa harap ni Madam Xu. Malayo na ang narating niya. Matapos yumayo ang asawa ni Madam Lin at magretiro ang ilan sa matagal ng managers ng kumpanya, si Rosenda ang isa sa pinakatinitinos na tao sa operations. Nakatulong siya sa pagpapalawak ng Filipino food export business, natutong humawak ng suppliers, marunong ng tumingin ng inventory loss at marunong ng makipag-usap sa bangko at kliyente. Malaki na rin ang kinikita niya. Sa katunayan, may mga padala na siyang aabot sa milyon-milyon, kabilang na ang mga ipinambayad di namano sa loteng dapat pinapagawa na sa Pilipinas. Iyon ang pinakamasakit isipin habang nasa airport siya, na kung totoo ang kutob niya, hindi lang pera ang nawala, kundi mga taon ng buhay niya. Mga taon na hindi niya nakita ang paglaki ni Lian at Mika, mga gabing wala siya noong linalagnat sila, mga kaarawan na sa video call lang niya naranasan. Lahat ng iyon, isinugal niya para sa pangarap na inakalang dahan-dahang natutupad sa Pilipinas. Paglapag niya sa Maynila, hindi siya agad dumiretso sa Bicol. Nagpahinga lamang siya ng kaunti at kinaumagahan ay bumiyahe na pa San Isidro. Habang umaandar ang sasakyan, pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng dating alaala. Ang tabing daan kung saan sila naglalakad ni Tomas noong magkasintahan pa lang, ang lumang tulay na dinadaanan niya noon papuntang palengke, ang simbahan kung saan sila ikinasal. Pero habang papalapit siya sa bayan, mas lalo namang sumisikip ang dibdib niya. May kaba, may pananabik, pero may kung anong mabigat na hindi maipaliwanag. Pagdating niya sa lugar na ipinadala ni Tomas noon bilang address ng naipatayo raw nilang bahay, natigil siya. Hindi iyon bahay. Isang bakanting lote iyon na tunubuan na ng damo. Sa gilid, may kalawang ningyero at sa mismong harapan may nakasabit na karatulang "For Sale". Napahawak si Rosenda sa dibdib niya na parang may biglang sumuntok doon. Hindi maaari. Mahinang bulong niya. Ilang segundo siyang hindi makagalaw. Tinitigan lamang niya ang lupang dapat sana'y kinatitirikan na ng pangarap nilang pamilya. Ang lupang ilang taon niyang ipinagpuyatan. Ang lupang ibinida ni Tomas sa mga tawag at larawang ipinadala sa kanya. Maya-maya, may boses mula sa kabilang bakod. "Rosenda?" Napalingon siya. Nakita niya si Milda Katapang, ang dati nilang kapitbahay sa lumang lugar na may hawak na bayong ng gulay at halatang hindi makapaniwala sa nakita. "Rosenda nga! Ikaw ba talaga yan?" "Milda?" Nanginginig ang boses niya. "Nasaan ang bahay?
Hindi ba ito yung loteng sinabi ni Tomas na pinapatayuan na? Nawala ang ngiti sa mukha ni Milda. Nagkatinginan pa sila ng ilang sandali bago maingat itong lumapit. Ay, akala ko alam mo na. Parang bumagsak ang sikmura ni Rosenda. Ano ang alam ko? Nabuntong hininga si Milda. Matagal nang nawala yung lote na isang lapa noong ilang taon na ang nakakaraan tapos hindi na natubos. Napalunok si Rosenda. Hindi, imposible iyon. Nagpadala ako ng napakalaking halaga para dyan. Rosenda, mahina ngunit diretso ang sabi ni Milda. Hindi maganda ang nangyari sa pamilya mo habang wala ka. Doon nagsimulang manginig ang mga tuhod niya. Hindi na siya dumiretso sa bahay ni na Tomas dahil wala na nga pala ang bahay. Si Milda ang nagsabi na may alam siyang makakatulong, si Belen Dacumos. Agad nila itong pinuntahan sa maliit na tindahan malapit sa kanto. Nang makita siya ni Belen, nahawak ito sa bibig sa sobrang gulat. Diyos ko, Rosenda! Iyon lang ang nasabi ni Belen bago siya yinakap ng mahigpit. Sabihin mo sa akin ng totoo, umiiyak nang sabi ni Rosenda. Anong nangyari sa pamilya ko? Napapikit si Belen. Kita sa mukha nitong matagal na niyang gustong sabihin ng lahat pero wala itong lakas ng loob habang nasa malayo si Rosenda. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sagot nito. Sa totoo, pakiusap ni Rosenda. Sa wakas, sa totoo naman. At doon unti-unti nang binuksan ni Belen ang matagal ng bulok na sugat. Sa umpisa lao, maayos pa si Tomas. Talagang inilalaan naman daw nito ang mga unang padala sa pamilya. Pero nang lumaon, napadalas ang pag-inom kasama si Nardo Salvatierra. Sumunod ang pagsusugal. Pagkatapos noon, nakialam si Gabino La Chica sa pera, kunwaring mag-i-invest hanggang sa unti-unti na raw nauubos ang mga padala. Si Criselda La Chica naman ang gumagawa ng mga palusot at kunwaring dokumento kapag may tanong si Rosenda. Maraming beses kong gustong mag-message sa'yo, umiiyak na sabi ni Belen. Pero lagi akong pinapangunahan ni Tomas. Sinasabi niyang maaayos din daw niya. Sinasabi niyang huwag kitang guluhin. Nasaan sila mayon? Namumutlang tanong ni Rosenda. Nagkatinginan sina Belen at Milda. Hindi na sila nakatira sa dating inuupahan, sagot ni Belen. Pinalaya sila roon matapos mabaon sa renta. Nasa may talipapa na lang sila ngayon sa isang maliit na barong-barong na inuupahan kay Mang Isko Bernarte. Parang nanipik ang mundo ni Rosenda. Ang sunod na mga minuto ay tila malabo sa alaala niya. Ang alam lang niya ay sumakay siya sa tricycle kasama si Belen. Habang palapit sila sa lugar na tinuturo nito, mas lalo niyang nakikita ang bahagi ng bayan na hindi niya naabutan noon. Masikip na eskinita, maduming kanal, mga batang nakapaa sa tabi ng kalsada at mga barong-barong na dikit-dikit ang bubong. Dito, sabi ni Belen sa wakas. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang tagpi-tagping bahay na may yero sa dingding at tarpulin bilang bahagi ng bubong. May nakasampay na lumang uniforme sa labas, may sirang monoblock chair sa gilid, at sa pasukan may timba ng tubig na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Hindi agad makalapit si Rosenda. Hindi, mahinang sabi niya. Hindi po pwedeng dito nakatira ang mga anak ko. Rosenda, malungkot na tawag ni Belen. Pero bago pa siya makagalaw, may batang lumabas sa loob na may dalang timba. Payat, medyo matangkad na at nakasuot na kupas na t-shirt. Si Lian. Nahunto ang bata. Nabitawan halos ang timba nang makita siya. Ma? Isang salita iyon lamang pero sapat na upang mabasag ang lahat ng pagpipigil ni Rosenda. Mabilis siyang lumapit at yinakap ang anak ng ubod higpit. Anak! Anak, anong nangyari sa inyo? Hindi agad nakasagot si Lian. Nanginginig ito habang nakadikit ang mukha sa balikat ng ina. Maya-maya pa, narinig ni Rosenda ang mahina nitong hikbi. Akala ko po hindi na kayo uuwi.
Biglang may malakas na ubo mula sa loob ng bahay. Napatingin si Rosenda sa bukas na pintuan. Sa madilim na loob, nakita niya si Mika, payat, nakahiga sa papag at may manipis na kumot sa katawan kahit tanghaling tapat. Sa tabi nito ay isang maliit na electric fan na maingay pero mahina ang ikot. At sa sulok, nakaupo si Tomas. Hindi na ang Tomas na iniwan niya noon. Ngayon ay namumutla, lubog ang pisngi, magulo ang buhok at hawak ang tagilihan na tila may iniindang sakit. Nang magtama ang mga mata nila, tila natuyuan ng dugo ang mukha ng lalaki. "Rosenda!" Hindi iyon sigaw ng saya. Hindi rin iyon boses ng lalaking handang salubungin ang asawang matagal niyang hinintay. Iyon ay boses ng isang taong alam na dumatong na sa harap niya ang lahat ng katotohanang matagal niyang tinakasan. At sa mismong sandaling iyon, habang nakikita ni Rosenda ang bangkay ng pangarap na inaalagaan niya ng halos 10 taon, tumindi ang kirot sa kanyang puso sa paraang hindi kayang tumbasan ng kahit anong pagod sa ibang bansa. Dahil ngayon, harap-harapan na niyang nakikita ang bangkay ng pangarap na inalagaan niya ng halos 10 taon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa iyong patuloy na pakikinig. Kung nakakaabot ka na hanggang bahaging ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat tagpo na naririnig natin, mas ramdam ang bigat ng kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakikiiyak, nasasaktan at umaasang may pagbangon pa sa dulo. Kaya heto na, dumako na tayo sa bahaging hindi nagpadaig si Rosenda sa pagkawasak ng kanyang mundo. Nakatayo si Rosenda Villarreal sa gitna ng masikip na barong-barong na tinitirhan ngayon ng kanyang pamilya. Gulit pakiramdam niya ay para siyang nasa gitna ng guho. Hindi niya alam kung ano ang una niyang hahawakan. Ang dibdib niyang parang pinipiga sa sakit. Ang namumutlang mukha ni Mika na hirap huminga sa papag. Ang naninginig na balikat ni Lian na pilit nagpakatatag sa kabila ng bata pa nitong edad. O ang lubog na mga mata ni Tomas na halatang matagal nang binubugbog ng konsensya at sakit. Sa loob ng ilang segundo, gusto sana niyang magwala. Gusto niyang isigaw lahat ng sama ng loob na inipon niya sa loob ng halos 10 taon. Gusto niyang tanungin si Tomas kung paano nito nagawang sirain ng lahat ng pinaghirapan niya. Gusto niyang sampalin ng katotohanang dumurog sa puso niya sa mismong pag-uwi niya. Pero nang muling umubo ng malakas si Mika at mapahawak sa dibdib, may isang bagay na mas nanaig kaysa galit. Pagiging ina. "Mika!" Mabilis na lumapit si Rosenda sa anak at hinawakan ang noo nito. Mainit. Hindi normal ang init ng katawan nito. Gaano nakatagal siyang ganyan? Napayuko si Lian. "Pabalik-balik po, ma. Minsan humuhupa tapos bumabalik na naman." "Bakit hindi dinala sa ospital?" Hindi napigilang madiing tanong ni Rosenda. Hindi agad sumagot si Tomas. Ilang saglit pa bago ito nagsalita, garalgal ang boses. "May mga pagkakataon na dadadala ko siya sa klinik pero ano?" Putol ni Rosenda, napatingin dito ng talim. "Pero naubos sa sugal? Sa inom? Sa mga kasinungalingan mo?" Napapikit si Tomas. Hindi ito nakikitingin ng diretso sa kanya. Walang sumagot. At sa katahimikang iyon, lalo lamang tumigas ang pasya ni Rosenda. Hindi niya pwedeng unahin ang paghahabol ng sisi. Hindi pa ngayon, may 2 batang kailangang iligtas muna. "Mag-empahe kayo," utos niya agad. "Mayon din." Napatingin si Lian. "Ma? Hindi na kayo dito matutulog." Bumaling siya kay Belen na nasa may pintuan pa rin at halatang hindi rin mapakali. "Belen, may kakilala ka pa bang pwedeng matulong sa sasakyan? Kailangan kong madala si Mika sa pinakamalapit na ospital." "Oo, tatawagin ko si Mang Dindo Verana. May tricycle siyang maluwag." Sagot ni Belen sabay alis ng mabilis. Tumayo si Tomas, ngunit napahawak agad sa gilid ng lamesang kawayan. Kita sa mukha nito na namhihina rin. Noon lang napansin ni Rosenda ang bahagyang paninilaw ng mata nito
at ang pamamaga ng mga kamay. May sakit ka rin? Malamig niyang tanong. Hindi sumakot si Tomas, pero si Lian ang bumulong. May iniinda rin po si Papa sa atay. Minsan, hindi na siya makatayo ng maayos. Napakuyom ang kamao ni Rosenda. Hindi dahil naawa agad siya, kundi dahil mas lalong tumambad sa kanya ang lawak ng pagkasira ng buhay na iniwan niya rito. Hindi lang pera ang nawala, hindi lang bahay, hindi lang lupa. Pati katawan at dangal ng pamilya niya, unti-unting naubos. Pagdating ng tricycle ni Mang Dindo, agad nilang isinakay si Mika. Sumama si Lian, si Belen at si Tomas. Buong biyahe, yakap ni Rosenda ang bunso habang paulit-ulit niya itong hinahaplos sa buhok. "Ma," mahinang sabi ni Mika sa pagitan ng hirap sa paghinga. "Kayo po ba talaga yan?" Napaluha si Rosenda. "Oo anak, nandito na si Mama. Hindi na kita iiwan sa ganito." Sa ospital sa Naga, agad silang sinalubong ng amoy ng disinfectant, yabag ng mga nurse at malamig na ilaw ng emergency room. Matapos suriin si Mika, lumabas ang isang doktora na may seryoso ngulit mahinahong mukha. Siya si Dr. Emeline Soriano, isang pulmonologist na kilala raw sa lugar dahil mahusay pero hindi mapagmataas. "Kayo po ba ang nanay?" tanong nito kay Rosenda. "Opo, doktora. Kumusta po ang anak ko?" Huminga ng malalim si Doktora Emeline. "May malubha siyang respiratory infection. Hindi naman tayo mahuhuli kung maaagapan agad, pero matagal na siyang pinabayaan. Kailangan siyang makonfine." Nanikip ang lalamunan ni Rosenda. "Gawin niyo po ang lahat ng kailangan. Ako ang bahala." Tumanggo si doktora at bahagyang lumambot ang mukha. Mabuti at nadala siya ngayon. Kung mas tumagan pa ito, pwedeng lumala ang baga niya. Habang inaasikaso si Mika, pinaupo ni Rosenda si Lian sa hallway at saka bumili ng pagkain. Nang ibigay niya ang sandwich at gatas sa anak, parang noon lang niya talagang natanaw ang laki ng ipinagbago nito. Hindi na ito ang maliit na batang umiiyak sa terminal noong umalis siya. Medyo matangkad na, payat, tahimik, at ang mas masakit, masyadong maaga itong tumanda sa mata. "Kumain ka muna." "Ma," nanginginig ang boses ni Lian. "Galit po ba kayo sa amin?" Parang may tumusok sa puso niya. "Anak, bakit mo naisip yan?" "Kasi hindi namin kayo nasabihan agad. Natakot kami. Sinasabi ni Papa na maaayos din daw lahat. Sinasabi ni Tita Criselda na huwag kayong guluhin kasi mapapagod lang kayo sa abroad." Dahan-dahang umupo si Rosenda sa tabi ng anak at hinawakan ang mga kamay nitong magaspang para sa isang estudyante. "Hindi ako galit sa inyo. Hindi kayo ang may kasalanan dito. Tandaan mo yan. Kahit kailan, hindi kayo ang may kasalanan." Tuluyan nang napaiyak si Lian. "Nagtrabaho po ako sa printing shop pagkatapos ng klase para may pambaon minsan si Mika. Huwag po kayong magalit na hindi ko agad sinabi." Doon tuluyang nabasag ang natitirang pagpipigil ni Rosenda. Yinakap niya ang anak at hinayaang umiyak ito sa dibdib niya. Sa yakap na iyon, para siyang humihingi rin ng tawad. Hindi dahil pinabayaan niya ang mga anak, kundi dahil ang tagal niyang naniniwala sa larawan ng buhay na ipinapakita sa kanya mula sa malayo. Kagabi niya, habang tulog na si Mika sa kwarto, saka lamang hawin hinarap si Rosenda sa labas ng ospital. Umuulan ng bahagya. Sa waiting area, iilan lang ang tao. Tahimik ang paligid, maliban sa lagaslas ng tubig sa bubong. "Ngayon," matigas na sabi ni Rosenda habang nakatayo sa harap nito, "sabihin mo sa akin ang lahat." Naupo si Tomas, nakayuko. Parehong kamay ay nakakapit sa upuan na parang doon lang siya nakakakuha ng lakas. "Nung una, maayos naman. Talagang maayos. Ginamit ko ang unang padala sa bahay, sa mga bata, sa gamot ni nanay. Pero nung lumaki na ang perang dumarating, nagbago ako." "Hindi basta nagbago," malamig na sagot ni Rosenda. "Pinili mong magbago." Tumango si Tomas, luhaan. "Oo, pinili ko.
Naniwala ako kay Gabino na mapapalago ang pera. Naniwala ako kay Criselda na hindi ko kailangang sabihin sa iyo lahat. Nagpadala ako sa impluensya ni Nardo. Mula sa isang tagay hanggang sa isang sugal, hanggang sa isang malaking pagkakamali na tinakpan ko ng mas marami pang kasinungalingan. Nasaan ang pera? Diretsyong tanong ni Rosenda. Iba-iba. Napasubsob si Tomas sa mga kamay niya. May nawala sa sugal. May napunta sa mga peking investment ni Gabino. May perang kinuha ni Criselda sa remittance bago ko pa mahawakan ng buo. May ginastos ako para lang magmukhang maayos sa mga tao. Tapos nang nagsimula nang mawala ang lahat, natakot na akong sabihin sa'yo. Kaya nagsinungaling ako nang nagsinungaling. Mabigat ang mga salitang iyon, pero hindi na ikinagulat ni Rosenda. Ang mas gusto niyang malaman ngayon ay paano niya babawiin ang buhay ng mga anak niya. Makinig ka sa akin, Tomas, sabi niya, mahinahon pero matalim. Hindi ko muna iniisip kung mapapatawad kita. Hindi ko muna iniisip kung maibabalik mo ang lahat ng nawala. Ang iniisip ko ngayon ay ang mga anak natin. At kung gusto mong may natitira ka pang dangal bilang ama nila, tutulong ka sa akin para itama ito. Napaiyak ang lalaki. Gagawin ko lahat. Totoo ba? Umigting ang panga ni Rosenda. Dahil kung totoong gagawin mo lahat, magsasalita ka, haharapin mo si Gabino, haharapin mo si Criselda, haharapin mo si Nardo, at aaminin mo kung paano nila kayong pinagsabuatan ang perang pinaghirapan ko. Napatingala si Tomas sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya itong muli, may bahid ng pasyang sumilip sa basag nitong muka. Oo, aamin ako. Kinabukasan, matapos maayos ang kondisyon ni Mika at mailipat ito sa regular room, sinimulan ni Rosenda ang pag-aayos lang lahat. Hindi siya umasa sa awa, hindi rin siya naghintay na kusa na lang mahulog ang hustisya sa kandungan niya. Gumalaw siya ng mabilis, malinaw at parang ibang tao na ang Rosenda na umalis sa San Isidro noon. Sa tulong lang pera na nasa sarili niyang account, lumipat muna sila sa isang disenteng apartamento sa Naga. Malinis, may maayos na palikuran, may sapat na bintana at may kama para sa mga bata. Nang unang gabing makatulog doon sina Lian at Mika, napaupo si Rosenda sa gilid ng kama at tahimik na umiiyak. Hindi iyon luha ng kahinaan. Luha iyon ng isang inang nangangakong hindi nahahayaang bumalik sa dating kalagayan ang mga anak niya. Pagkatapos noon, dinala niya si Tomas sa espesyalista. Kinumpirma ng doktor na kailangan nitong gamutin at tuluyang tigilan ng alak kung gusto pa nitong humaba ang buhay. Hindi na ito pwedeng magpakalunod sa awa sa sarili. Kasunod niyon, sinimulan niyang ayusin ang papeles ni Lian. Natuklasan niyang hindi pa pala totally sarado ang pinto para makabalik ang bata sa maayos na paaralan. Kinausap niya si Dean Marisa Ventosa ng isang private college preparatory school kung saan minsang nag-aral si Lian bago ito ilipat. Nagkamali ang mga nakakatanda sa kanya, pero matalino ang anak ko. Handa akong bumayad at bumawi. Tinignan ni Dean Marisa ang records ni Lian at ang mga lumang recommendation ni Teacher Salome Rivas. Mukhang maganda ang performance ng bata noon. Bibigyan natin siya ng chance. Sa puntong iyon, kahit paano, nakahinga si Rosenda. Ngulit, alam niyang hindi sapat ang paglipat lang sa apartamento, pagpapagamot at muling pag-aaral. Kailangang harapin ng ugat ng lahat. Sa isang maliit na law office sa sentro ng bayan, humarap siya kay Attorney Fidel Arandia, isang abogado na kilala sa pagiging masusi sa pera at ari-arian cases. Kasama niya roon si Tomas, na tila ilang taon tumanda sa loob lamang ng ilang araw. In order for me to help you, sabi ni Attorney Fidel habang inaayos ang salamin, kailangan ko ang buong money trail, lahat ng remittance records, lahat ng ATM withdrawals, lahat ng deed of sale, loan papers, pati mga pinirmahang papeles ninyo. Hahanapin ko lahat, sagot ni Rosenda. Hindi lang iyon, sabay tingin kay Tomas. Kung gusto niyong makabawi, kailangan ng testimonya mula sa taong nasa loob ng gulo. Handa ka bang magsalita laban sa sarili mong kapatid at kaibigan? Napapikit si Tomas. Saglit na napabuntong hininga. Pagdilat niya, bahagyang nanginginig ang labi niya pero buo ang sagot. Handa na po akong itama ang kasalanan ko. Hindi pa ron natapos ang araw. Sunod nilang kinausap si SPO2 Ramil Verso, isang pulis na inirekomenda ni Belen bilang matinong kausap sa ganitong usapin.
Ipiniliwanag nito ang mga posibleng reklamong maaaring isampa: estafa, falsification at illegal appropriation ng remittance funds at property documents. Pauwi mula sa presinto, tahimik ang sasakyan. Nasa tabi ni Rosenda si Tomas, ngulit malinaw sa kanilang dalawa na hindi pa ito pagbabalik ng dating pagsasama. Hindi pa ito himala. Hindi pa ito kapatawaran. Ito ay simula pa lamang ng mahaba at mahirap na pag-angat. Ngulit isang bagay ang siguradong nagbago sa mismong bahaging ito ng kwento. Hindi na si Rosenda ang babaeng umiiyak lang sa loob ng dormitoryo, umaasa sa magagandang balitang ibinapadala sa kanya. Ngayon, kaharap na niya ang bangkay ng dating pangarap at sa halip na mahiga sa tabi nito at mamatay sa sama ng loob, pinili niyang tumayo, buhatin ng mga anak at simulan ang pagbuo ng isang bagong buhay mula sa mga durog na piraso. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin at pasalamatan ang lahat ng patuloy na nakikinig hanggang dulo. Kung umabot ka na sa bahaging ito, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap tapusin ang isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at pagbangon kapag alam mong may mga kasama kang sumusubaybay sa bawat tibok ng damdamin. Kaya heto na, ang katapusan ng kwento ni Rosenda. Ang bahaging magpapatunay na kahit wasak na wasak ang isang pamilya, pwede pa rin itong muling itayo kung may katotohanan, pananagutan at pusong handang lumaban. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Rosenda Villarreal hindi sa luho, kundi sa disiplina. Pagkaraan ng mga unang linggo ng pagkakakonfine ni Mika, pag-aayos ng papeles ni Lian at pagpapatingin kay Tomas, naging malinaw kay Rosenda na kung gusto niyang tuluyang makabangon ng pamilya niya, kailangan niyang ayusin hindi lang ang kasalukuyan, kundi pati ang mga butas ng nakaraan. Hindi sapat na may matitirhan silang maayos, hindi sapat na may gamot at pagkain na sa mesa. Kung hindi niya hahabulin ng ugat ng pagkawasak, mananatili silang nakatapak sa lupang laging lulubog. Kaya isang umaga, maaga siyang dumating sa opisina ni Attorney Fidel Aranja na may dalang makapal na envelope. Naroon ang mga remittance slips, lumang screenshots ng usapan nila ni Tomas, mga kopya ng bank transfers at ilang papeles na nakuha niya sa dating files ni Tomas. "Kumpleto mo na?" tanong ni Attorney Fidel habang isa-isang tinitignan ang laman ng envelope. Hindi pa lahat," sagot ni Rosenda. "Pero sapat na para masimulan." Kasama niya roon si Tomas, tahimik na nakaupo sa gilid. Hindi na ito katulad ng lalaking puro palusot. Simula nang naharapin nito ang matinding pagkakasakit ni Mika at ang desperadong mukha ni Lian sa ospital, unti-unti nang nabubuhay sa kanya ang huling piraso ng dangal na akala niya ay tuluyan nang namatay. "Attorney," pausme sabi ni Tomas, "handa na po akong magbigay ng buong salaysay." Tumingin sa kanya si Rosenda. Hindi iyon tingin ng pag-ibig, hindi rin iyon tingin ng kapatawaran, pero hindi na rin iyon tingin ng purong galit. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang asawa bilang isang taong kailangang managot at kung totoong nagsisisi, dapat handang magbayad sa tama at matuwid na paraan. Sa loob ng sumunod na mga araw, nagsumiti sila ng formal complaint laban kina Gavino Laquicha at Criselda Laquicha for estafa, falsification at illegal appropriation ng remittance funds at property documents. Nang unang silang ipatawag sa barangay para sa paunang pag-uusapan, nagmatigas si Gavino. "Ano bang estafa, ha? Kapatid ko yang si Tomas. Kung may pera siyang binigay sa akin, kusa yun. Hindi kusa ang paggagancho at lalong hindi kusa ang pagpirma sa mga papeles na hindi ko nakita gamit ang perang ako ang nagtrabaho." Suminit si Criselda. Nakaayos pa rin ng buhok at tila nagmamalinis sa kabila ng mga dokumentong nasa harap nila. "Ate Rosenda, pinalalaki mo lang ito. Lahat naman ng ginawa namin para sa pamilya." Doon na napatingin sa kanya si Tomas. Ilang taon niyang pinagtakpan ng kapatid niyang ito, pero ngayon ay parang una niya itong nakita ng malinaw. Para sa pamilya. Namumula ang mga matang sabi ni Tomas. "Ikaw ang nagsabing huwag ko nang sabihing lahat kay Rosenda. Ikaw ang gumagawa ng peking resibo. Ikaw ang humahawak sa ATM kapag lasing ako." Nawalan ng kulay ang mukha ni Criselda. "Kuya, anong pinagsasasabi mo?" "Ang totoo," madiing sagot ni Tomas. "Sa wakas, ang totoo." Maging si Nardo, na dati malakas ang loob na yayain sa inuman si Tomas at iparamdam dito na normal lang ang lahat,
ay umurong nang makitang bigat na mga kasong maaaring ikabit sa kanya. Wala akong alam dyan. Depensa nito kay SPO2 Ramil Verso sa presinto. Kaibigan lang ako. Kaibigan, singit ni Tomas, halos manginig sa galit at hiya. Kaibigang tinuruan akong lumustay. Kaibigang nigudyok sa akin sa sugal. Kaibigang nakinabang habang nalulubog ang mga anak ko. Mula sa puntong iyon, nagsimula ang seryosong proseso ng paghahabol. Hindi ito madali, hindi rin ito mabilis. May mga araw na pagod si Rosenda kakapirma, kakaharap sa abogado, kakabalik sa ospital para sa follow-up ni Mika at kakasigurong nakakapasok si Lian ng maayos sa paaralan. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang gumagaan ng konti ang dibdib niya. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil hindi na siya bulag sa nangyayari. Samantala, dahan-dahan ding nagsisimula ang paggaling ni Mika. Dahil sa tulong ni Dr. Emeline Soriano, nasundan ng tamang gamutan ng bata, napabuti ang pagkain at nailayo ito sa maruming kapaligiran na nagpapalala ng kanyang ubo. Isang umaga sa apartment, nadatnan ni Rosenda ang bunso na nakaupo sa lamesa habang nagkakakulay ng drawing. "Mama," nakangiting sabi ni Mika, "tingnan niyo po, bahay natin." Lumapit si Rosenda at nakita ang guhit ng isang simpleng bahay na may hardin, 4 na taong magkakahawak kamay at araw sa itaas. Napahinto siya. Noon niya napansin na sa guhit ng bata, kasama pa rin si Tomas. "Bakit kasama si Papa?" Mahinang tanong niya. Napatingala si Mika. "Kasi pamilya pa rin po tayo, di ba?" Hindi agad nakasagot si Rosenda. Hindi dahil sigurado na siya sa magiging kapalaran ng pagsasama nila, kundi dahil sa isip ng isang bata, ang pamilya ay hindi basta binubura. Sugatan man, basag man, may puwang pa rin para sa pag-asang mabuo. Samantala, si Lia naman ay unti-unting nagbabalik sa pagiging estudyanteng puno ng pangarap. Sa tulong ni Dean Marisa Ventosa at ng rekomendasyon ni Teacher Salome Rivas, nakapasok siya sa mas maayos na paaralan at agad napansin ng mga guro ang talino nito sa math at accountancy subjects. Isang hapon, umuwi si Lian na may hawak na papel. "Ma," sabi niya, pigil ang ngiti, "kasama po ako sa candidates para sa scholarship program next year." Nahawak si Rosenda sa bibig. "Talaga anak?" Tumanggo si Lian. "Sabi po ng advisor ko, kaya ko raw ituloy hanggang college kung pagbubutihin ko." Yinakap niya ang anak. "Kaya mo yan, at sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa." Pero habang unti-unting umaangat ang mga anak, alam ni Rosenda na kailangan ding ayusin ang sarili ni Tomas. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga batang patuloy pa ring tumatawag ditong Papa. Sa payo ni Sister Beatriz Montero, isang counselor na tumutulong sa mga pamilyang dumaan sa matinding krisis, nagsimula silang dumalaw sa ilang counseling sessions. Sa mga unang usapan, halos puro katahimikan lang ang dala ni Tomas. Ngunit kalaunan, natuto rin itong magsalita ng walang palusot. "Hindi ko kayang paguhin ang nakaraan, pero ayokong mamatay ng alaala ng mga anak ko sa akin ay isang sinungaling at lasenggo." Tahimik lang roon si Rosenda, nakikinig. "Ayaw kong hingin agad ang kapatawaran mo, dahil alam kong wala akong karapatang magdikta ng timeline ng paggaling mo. Pero hihingi ako ng pagkakataon patunayan sa gawa, hindi sa salita, na kaya ko pang ituwid ang matitira sa pagkatao ko." Iyon ang unang pagkakataong may sinabi si Tomas na hindi tunog depensa. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula itong magtrabaho bilang mekaniko sa isang community transport cooperative sa Naga. Hindi na siya bumalik sa pamamasadang puno ng bisyo at barkada. Sa cooperative, simple lang ang kita, pero malinis. Sakto sa gamot niya, sa kaunting ambag sa bahay, at sa unti-unting pagbuo muli ng tiwala ng mga anak. Lumipas ang 3 taon. At sa 3 taong iyon, hindi himala ang nangyari. Disiplina, pananagutan, at mabagal na pagpupunyagi ang nangyari. Si Gabino Lakika at Criselda Lakika ay napatunayang may sala sa ilang kasong isinampa laban sa kanila. Sa tulong ng mga dokumentong naipon ni Attorney Fidel at testimonya ni Tomas, napatunayan ang pandaraya sa pera at papeles.
Naka-freeze ang ilan sa mga ari-ariang napunta sa kanilang pangalan at nabawi ang bahagi ng perang dapat ay para sa pamilya ni Rosenda noon pa. Hindi man naibalik ang lahat, sapat ang naibalik upang masimulan ang isang tunay na pundasyon. Si Nardo Salvatierra naman ay tuluyang nawalay sa grupo ng mga dati nitong kasamahan. Nang makita ng lahat sa bayan ang lawak ng pinsalang na idulot ng impluwensya niya kay Tomas, wala nang gustong makisama rito. Hindi ito nakulong ng matagal gaya ng iba, pero ang mas mabigat para sa isang taong tulad niya ay ang tuluyang pagkawala ng respeto ng komunidad. Samantala, si Rosenda ay hindi na bumalik sa dating buhay niya bilang isang taong puro padala at puro tiwala. Sa halip, gamit ang naipon niya sa Taiwan, ang nabawing bahagi ng pera at ang tulong sa negosyong inialok noon ni Chef Orlando C., nagtayo siya ng isang maayos na food distribution business sa Bicol. Dati pangarap lang nila ni Tomas na magkaroon ng kusinang sarili. Ngayon, may sarili na siyang commissary, delivery van at ilang empleyadong karamihan ay asawa rin ng OFW o dating nawalan ng trabaho dahil sa problema sa pamilya. Minsan, habang iniikot niya ang maliit ngulit maunlad na opisina, nilapitan siya ni Belen na noon ay kinuha niyang operations assistant. Naaalala mo ba? Natatawang sabi ni Belen. Yung dati mong pangarap na magkaroon ng sariling kusina? Napangiti si Rosenda. Oo, pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Mas maganda pa nga eh. Dati bahay lang ang pangarap mo. Ngayon pati buhay ng ibang tao natutulungan mo na. At totoo iyon. Dahil sa lahat ng pinagdaanan niya, naisipan ni Rosenda na magtayo ng isang maliit na foundation para sa mga anak ng OFW na napapabayaan ng mga naiwang kamag-anak. Kasama niya rito sina Teacher Salome, Dr. Emeline at Pastor Joel Badiola. Hindi man ito malaking organisasyon, sapat ito para magbigay ng school supplies, counseling at medical assistance sa ilang pamilyang natutulad sa pinagdaanan nila noon. Isang hapon, inimbitahan siyang magsalita sa isang simpleng gathering ng mga OFW families sa bayan. Nakatayo siya sa harap, hawak ang mikropono, habang nasa audience sina Lian, Mika, Tomas, Belen at ilang taong minsan nakasaksi sa pagbagsak ng pamilya niya. Hindi ako yumaman dahil lang sa sipag. Maraming masisipag na tao ang hindi pa rin umaangat. Ang nagligtas sa amin ay ang katotohanang hinarap namin kahit masakit. Ang pananagutang tinanggap kahit nakakahiya, at ang pagbangong pinili araw-araw kahit nakakapagod. Hindi sapat ang pera kung walang katapatan sa loob ng tahanan. Sa audience, tahimik na nakatingin si Tomas. Hindi na siya ang sentro ng kwento at tanggap na niya iyon. Ang mahalaga sa kanya ngayon, may pagkakataon pa siyang maging bahagi ng muling pagbangon ng pamilya, hindi bilang hari ng bahay, kundi bilang lalaking natutong magsimula ulit mula sa ibaba. Nang sumapit ang araw ng pagbubukas ng bago nilang tahanan at opisina ng family business, isang simpleng two-story house na may maliit na gardin at katabing administrative office, sabay-sabay silang kumain sa isang mahabang mesa. Walang ingay ng sigawan, walang pagtatago ng resibo, walang batang gutom, walang kasinungalingang nakalatag sa pagitan ng mga plato. Si Lian, ngayon nagtapos na ng accountancy at tumutulong sa bookkeeping ng negosyo, ang nag-abot ng juice sa kapatid. Si Mika, masigla na at nangangarap maging pediatric nurse, ay tawang-tawa sa kwento ni Belen. Si Tomas, payat pa rin ngulit mas maaliwalas na, ang nag-ayos ng serving spoon sa harap ni Rosenda. Hindi sila perpekto. Hindi rin nabura ang lahat ng sakit. Pero buo sila sa mas totoo at mas matibay na paraan. Tahimik na natanaw ni Rosenda ang mesa. Naaalala niya ang lumang barong-barong, ang bakanting lote na may karatasang for sale, ang ospital, ang mga dokumentong may pirma ng panloloko, ang maliliit na kamay ng mga anak niyang dating nanginginig sa gutom at takot. At ngayon, kaharap niya ang parehong pamilyang iyon, hindi na marangya sa ilusyon, kundi may dignidad, may katotohanan at may kapayapaang pinaghirapan. Humigop siya ng tubig at napangiti ng bahagya.
Dahil doon niya tuluyang naunawaan na kahit kinurot ng matindi ang puso niya sa pag-uwi, ang sakit na iyon ang naging simula ng pinakamatibay na pagbangon ng kanilang pamilya. At sa wakas, atapos ang lahat ng taon ng sakripisyo, luha, kasinungalingan, pananagutan, at muling pagbuo, nakauwi na rin si Rosenda, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa isang tahanang totoo na.